Panginoon. Hallelujah. Palakpak ng nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Napakaganda ng awitin. Makikita yung ebidensya. Amen. Dahil ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ating kasama. Amen po. Kaya malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating pong Panginoon. Yes. Hallelujah, Lord God. Napakabuti ng ating pong Diyos na buhay. Hallelujah, Lord God. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. Tayo po ngayon ay last Sunday na po. Amen. Glory to God. At sa next week, ito po ay month of October na. Glory to God. Ilang buwan na lamang, ilang kaimbot na lamang. Hallelujah. Naandyan na ang 13-month pay. Hallelujah. Pinagpala. Amen. Naghihintay, nagbabantay. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Talagang tayo pong lahat ay naririto sapagkat tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon upang tayo po'y ihanda sa malaking pagkapala na ating pong hinihintay na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya lagi po tayo maging handa. Lagi po tayo na kung saan lagi naghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Glory to God, sapagkat sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, katakot-takot na pagpapala ang ating mararanasan. Amen. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka po, Panginoon. Sige po, glory to God. At tayo po ay pumigil at manalangin. Yes, oh Jesus. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, O God, muli amin pong itinataas ang gawain ito. Lord God, sapagkat totoo, dakilang Ama. Sa simula pa lamang ng gawain, naramdaman na po namin ang iyong presensya. Kaya Panginoon, Lord God, dalangin po namin na sa kabila po ng lahat, Panginoon, Lord God, na maraming pinagdadaanan, dakilang Ama ang mga kapatiran. Pero salamat sapagkat sila po'y naririto, dakilang Ama, upang ipakita sa iyo, dakilang Diyos, kung gaano kanila kamahal, dakilang Ama. Kaya Panginoon, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na sa umaga pong ito, O Diyos, makararanas po sila, Panginoon, na mga salita mo na magbibigay kagalakan, pag-asa, sapagkat kami po'y tinawag mo, dakilang Ama, upang kami, O Diyos, ay makaranas ng iyong pong kabutihan. Kaya, Panginoon, Lord God, dalangin ko po, banal na Espiritu. Mula simula, Panginoon, ang pagdadala ng iyong pong magandang balita. Panginoon, Lord God, sa una pa lamang, Panginoon, na scriptural reading, Panginoon. Lord God, yung sinabi mo po, Panginoon, Lord God, sa awit 34 verse 15, Panginoon. Lord, ang mga mata mo'y nakatitig sa mga matuwid, Panginoon. Lord, naririto ang mga anak mo, Panginoon, na matuwid sa iyo pong harapan, dakilang Ama. Panginoon, sapagkat ang pangako mo, dakilang Ama, nang yung taenga ay laging handa sa pakikinig, Panginoon, ng aming po mga daing. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon. Lord God, ang mga salita mo, magbigay pag-asa, kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Na hindi po sila aalis sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, at sila po'y lupaypay, punong-puno ng problema, kundi aalis sila sa lugar na ito, na dala ang pangako mo, dala ang pagkapala mo, Panginoon. Lord God, Panginoon, ito ang nais mo, dakilang Ama, ng iyong mga anak ay makaranas ng katagumpayan, dakilang Ama. Kaya salamat po, Panginoon. Hayaan mo po, banal na Espiritu, na kayo po'y makakilos sa aming pong kalagitnaan. At maunawaan po namin, Panginoon, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong kadakilaan, ang iyong pong plano sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po. Ikubli mo po ang iyong pong Aba sa iyong pong likuran, Panginoon. Upang ikaw, Panginoon, na maitaas. Ikaw ang madakila. Ikaw po ang maluwalhati. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw po ang aming comforter. Ikaw po ang tagapagpaalala ng iyong pong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, ating pong buksan po ngayon. Glory to God, ang ating pong aralin. Praise God. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Magbantay at laging handa. Amen. Praise God. Kulbitin mo nga ang kapatid mo. Sabihin mo,
Ikaw ba'y nagbabantay? Amen. Lagi ka bang handa? Praise God. Hallelujah. At napakaganda po na tayo po'y lagi pong nagbabantay at lagi po tayong maging handa. Amen. Hallelujah. Bago ko po ito po kung saan ay basahin ang scriptural, nais ko po lang magbigay po ng isa pong illustration. At ito po habang ako po nag-aaral, may pinaalala po sa akin ang ating pong Panginoon. Na talagang kinakailangan po tayo po ay magbantay at lagi po maging handa. Kung atin po makikita sa isang bangko, bakit merong security guard? Amen? Nagbabantay sila. At sila ay laging handa. Bakit po? Kasi meron silang barel. Amen? At hindi sila natutulog. So ang ating tanong, ano kaya ang binabantayan na security guard sa loob po ng bangko? Sigurado pera. Hindi po lamang pera, yung mga dokumento. Maaari may mga alahas pa rin doon ng mga mamahalin. Sapagkat yung pong mga mayayaman, ang kanila pong mga alahas, ito'y kanila pong dinadala sa bangko para ito po'y maingatan. So kung atin pong makikita, dahil kaya meron security guard, merong kayamanan sa loob ng bangko. Meron dapat ingatan. Meron na kung saan ay mga dokumento na kung saan ito po'y napakahalalaga. Na mga may utang sa kanila, hindi pwedeng mawala. Glory to God. Sapagkat kapag nawala ang dokumento, wala ang pangahawakan ng isa pong bangko. So kung atin pong makikita, tayo po'y tinuturing ng ating pong Panginoon na tayo po'y isang security guard. Amen? Tayo po yung nagbabantay sa ating puntahanan. Kaya makikita po natin dito yung pong ibinigay sa akin ng Panginoon na kung saan salita po ng ating Diyos. Yung po sinabi niya po sa aklat po ng Matthew 24, 36 to 44. Glory to God, dahil ito po ay isa pong paghahanda at ito po ay isa pong pagbabantay. At tayo pong lahat na tinawag ng ating pong Panginoon, tayo po yung puno ng sambahayan. Amen? So ating pong basahin. Amen. Sabay-sabay po tayo, basahin po natin at ito po ay naway tumimo sa ating pong puso. Walang nakaalam ng oras. Amen. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakaalam kahit ang anghel sa langit, maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakaalam nito. Praise God. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. Hindi lamang namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Praise God. Unawaan nyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Praise God. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. So ito po ay paalala ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang senaryong ito, yung po sa sinabi po doon pa lamang po sa Matthew 24, 1-3, ito po yung senaryo na kung saan ang ating pong Panginoon ay pababa na buhat doon sa bundok ng Olibo. Pero ito pong mga alagad ay maaring nakatanaw doon po sa paligid. Kapag sinabi pong nasa bundok, kita mo yung mga paligid. Pero ang nakita ng mga alagad ay yung mga nagtataasan na mga building. Nagtataasan, maaring mga nakikita nila yung kung saan yung pong mga busy na mga negosyante, yung mga malalaking mga building na kung saan maraming tao, maraming kung saan nakikipag-transaksyon. Pero ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, darating ang araw, ang lahat ng yan ay guguho, bato sa bato.
Mawawala ang lahat ng yan. Kaya ang mga alagad sila nagtanong, kailan po ito magaganap? So ibig sabihin, dito po sa senaryong ito, ang alagad at ang Panginoon sila ang nag-uusap. So ipinakikita rito ng ating pong Panginoon, kaya ipinauunawa po rito yung pong mga bagay na magaganap. Pero nagbigay po ang Panginoon ng kung saan yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Sinabi rito na kung saan ay magbuhat po sa 4, na sinabi po rito hanggang sa 10, na kung saan ay magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng mga kaguluhan. Ang mga digmaan ito ay magiging simula na kung saan yung mga paghihirap. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, pagdating po doon sa verse 12, ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Makikita po rito na marami ang magaganap, pero darating ang panlalamig ng mga mananampalataya. Manlalamig ang pag-iibig ng mga mananampalataya. Ngayon sa palagay nyo, ito po'y binararamdaman nyo? Ito po ba'y namamalas nyo? Ito po'y naririnig nyo ba sa mga balita, yung mga digmaan, mga kaguluhan, tagutom, mga pagtaas ng bilihin, mga pagtaas ng kung saan ay gasolina, once na ang gasolina ay tumaas, ibig sabihin lahat susunod ito. Pero pinakikita po ng ating pong Panginoon, ang sabi niya, hindi pa ito ang wakas. Marami pang mararanasan. Kaya makikita po natin to bilang tayo po ang puno ng kung saan ang ating pong sambahayan. Tayo po'y inaatasan ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi, unawain ninyo, ang pagbabalik ng anak ng tao, walang nakakaalam kung kailan ito. Ni ang anak ng Diyos, tanging ang Ama lang. Miski sa kanyang mga anghel, hindi rin ito ipinaalam. So ipinauunawa po dito, na para maganap ang lahat ng ito, tayo po'y maging handa. Tayo po'y maging handa sapagkat marami pa ang bilang na kung saan ay hindi pa naliligtas. Kaya dito ipinauunawa doon po sa aklat po ng 1 Peter 5, 8 and 10. Na makikita po natin dito, ito po yung paghahanda na nais po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang sabi, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang layong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Praise God. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Praise God. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagkapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Praise God. So ibig sabihin, ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Dahil bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po yung inaatasan ng ating pong Panginoon na lagi po tayong maging handa at magbantay. So ibig sabihin, kaya po tayo inaatasan na andyan ang dyablo. Amen. Na andyan yung ating kalaban. Marami siyang pinupuntirya sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo lahat ay pinili ng ating pong Panginoon upang makaranas nung kung saan ay kanyang pagliligtas. Amen. Tayo po yung inaasahan ng ating pong Panginoon na maliligtas. Kaya tayo po yung inaatasan ng ating pong Panginoon na tayo po ay magbantay at laging maging handa. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo maging sa loob po ng ating puntahanan na andyan po ang dyablo. Amen. Sa ating kapaligiran, naandyan din ang dyablo. Naandyan din si Satanas na aali-aligid. At maari sa lugar nito, naririto rin si Satanas. Amen. Naandyan niya sabihin, huwag ka nang makinig dyan. Hindi naman totoo yan. Iniisip mo kung ano sabihin ng dyablo. Bukas magbabayaran na. Dumating na yung mga bill sa Meralco. Amen. So ibig sabihin, ang nais ng ating pong Panginoon, sa oras na ito maging attentive tayo. Sa oras na ito, ating namnamin kung ano yung magandang balita na inihahatid ng ating pong Panginoon. Kasi ang ating kaaway ay hindi tao. Hindi dugo at laman. Amen. Naririyan siya upang tayo linlangin.
Kaya nga, ang sabi po rito ni Apostol Pedro, maghanda kayo at magbantay. Ang puso natin, kinakailangan bantayan po natin. Sapagkat yung sinabi sa aklat po ng Jeremiah 17:9, ang sabi rito, ang puso ng tao ay mandaraya. Sino ang nakauunawa? Higit ang ating Panginoon po lamang ang nakauunawa. Kaya tayo pong lahat narito, alam ng Panginoon kung ano laman ang puso mo. Alam ng Panginoon kung ano ang alalahanin mo. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, upang tayo magtagumpay sa bawat labanan, kinakailangan lagi tayo maging matatag, maging handa, at lagi tayo na kung saan ay makikipaglaban. Sapagkat ang sabi rito, makipaglaban tayo ng matatag. Amen. Makipaglaban tayo ng matatag sa gawa ng kadiliman. Makipaglaban tayo at tayo manatili na kung saan nakatayo sa pangako ng ating pong Panginoon. At mararanasan natin bilang tayo po ang mga puno ng ating puntahanan, tayo po ang mga puno dito po sa loob ng iglesia, tayo po ay may tungkulin para po tayo ay kung saan magamit ng ating pong Panginoon para po ang ating pong mga kapatiran palakasin, patatagin ang ating pong sambahayan, maranasan po nila ang ating yakap at lingap. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Tayo po'y naririto upang tayo palakasin. Tayo po'y narito upang tayo patatagin ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat ang sabi po sa aklat po ng John 10:10, ang dyablo ay bumaba sa lupa upang siya'y manlinlang, pumatay at magwasak. Yan po ang trabaho ng dyablo. Kaya kung makikita po natin, bakit po tayo ang binabantayan? Kasi maraming nakikita sa ating kayamanan. Amen. Sapagkat ang ating pong labi, ito yung magsisilbing pagpapala, ito yung magsisilbing kayamanan sa mga taong nanlulupaypay. Kapag ikaw ay ginamit ng ating pong Panginoon, magigindaan ka upang sila ay mabago ang kanilang buhay. Pero ang dyablo, pipigilan yan. Ayaw ng dyablo na ang mga anak ng Diyos ay lumalim sa pananampalataya. Kaya ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Ang dyablo ay bumaba sa lupa upang siya'y manlinlang, pumatay at magwasak. At paligay ko naman, tayo mismo nakararamdam na minsan panalangin lang tamad na tamad ka. Minsan lamang pagbabasa ng Bible, tamad na tamad ka. Saka na lang yan, mamaya na lang. Meron tayo pong manyana habit. Mamaya na, bukas na. Pero hindi natin nalalaman, tayo pinadideceive ng kalaban. Sinisira niya ang ating buhay espiritual. Ninanakawan ang ating pong buhay pananampalataya. Pero kung tayo po ay mananatili sa ating pong Panginoon, ang sabi ng ating pong Panginoon, ngunit ako'y bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Amen! Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Yan ang pangako ng ating pong Panginoon. Tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon upang makabahagi tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya gano'n na lamang, double time na ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao sapagkat malapit na siyang hatulan. Dahil kapag ang mga anak ng Diyos ay nakasama sa araw ng kanya pong pagbabalik, wala na siyang lilinlangin. Amen? Kaya tayo po ay maging handa. At ano po ito? Para ito po'y matupad po yung pangako po ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng John 14 verse 3? Glory to God. At kapag ipinaghanda ko na kayo na matitirahan, ako'y babalik. At isasama kayo upang kayo'y makapiling kung saan ako naroroon. Amen. Napakasarap ang pangako ng ating pong Panginoon. Nais ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay makasama sa araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Sino po nasasabik sa pagbabalik ng ating pong Panginoon? Amen. Yan po ang ating pong blessed hope. Ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya ipinakikita po rito, tayo po ay tinuturuan ng ating pong Panginoon. Tayo po ay ipinaghahanda ng ating pong Panginoon. Kaya bilang tayo po mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, lagi mong aalalahanin, tayo po ay kayamanan ng ating Diyos.
tayo po ay pagkapala ng ating pong Panginoon. Dahil tayo po ay tinubo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ibinigay ang buhay niya para lamang tayo ay maligtas upang magamit tayo sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Upang tayo ay isa sa kanya pong kukunin sa araw ng kanya pong pagbabalik. Ayaw ng ating pong Panginoon na isa man sa inyo ay maiwanan. Amen. Ayaw ng ating pong Panginoon na tayo po ay maaalipin ng iba't ibang uri na panlilinlang ng dyablo sa ating pong buhay. Kaya ito'y pinauunawa po dito. Upang tayo po ay maging gising, upang tayo po ay maging handa, lagi po natin itong aalalahanin. Ano-ano ang dapat nating gawin upang tayo ay makasama sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito po ang kanya pong disenyo. Kaya siya po'y nagbibigay po ng babala. Kaya siya po'y lagi pong nagpapaalala sa bawat isa po sa atin. Sapagkat bilang tayo po'y kanya pong binayaran ng banal na dugo, lahat po tayo precious sa kanya pong paningin. Lahat po tayo itinuring ng ating pong Panginoon na isa pong mamahalin na kagamitan. Bakit po? Sapagkat hindi po lamang ang pananalapi ang ginamit sa atin. Buhay ang ginamit ng ating pong Panginoon para po tayo ay maligtas at magligtas din ng mga kaluluwa. Amen po. Ano po sabi po sa aklat po ng Efeso 6:10? Magpakalakas sa Panginoon. Amen. Tayo po ay magpakalakas sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dahil tayo po ay nagpapakalakas sa ating pong Panginoon. Ang sabi sa aklat po ng Efeso 6:10. Hallelujah. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So ipinauunawa po dito, upang tayo po ay hindi po madinlang, upang tayo po ay hindi po madisip ng kalaban, kinakailangan tayo pinagpapakalakas sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Stand firm. Tayo po'y tumayo ng matatag. Tayo po'y lumaban sa bawat labanan. At ang sabi ng ating pong Panginoon, nais niya na maranasan natin ang kalakasan ng ating pong Panginoon. Ang kalakasan na nagmumula sa Kanya, sapagkat kung sa ating po lamang sarili, tayo po ay magagapi. Amen. Tayo po ay matatalo. Tayo po'y ibubuwal ng kalaban. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayong magpakalakas, magpakatibay sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon na walang iba kundi ang salita ng ating Diyos. Sapagkat sino sa atin ang makapagbabago ng ating buhay? Tanging ang salita ng ating pong Panginoon. Tanging ang salita ng ating pong Panginoon na ating nababasa, na ating naririnig, na ating nabubulay-bulay. Ito yung salita ng Diyos na magpapakalakas sa atin. Ito yung salita ng Panginoon na kung saan ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya ang sabi Pito, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sapagkat ang bawat salita ng ating pong Panginoon, ito po ay nilaki pa ng kapangyarihan. Yung sinabi po sa aklat po ng Hebreo 4:12, na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit pa ito sa isang tabak na may 2 talim. Tumatagos ito sa mga kasukasuan ng ating mga buto at madali itong makataho ng laman ng ating puso't isipan. Kaya ngayon maaari sa inyo, may mga salita ang Panginoon na mag-i-strike sa puso nyo. Pero lagi nyo pong iisipin, ito'y para sa iyo. Kung tayo po'y nakakarinig po ng salita ng Panginoon, kinakailangan ito'y atin laging aangkinin. Akin to, akin to. Ako kinakausap ng Panginoon sapagkat ako'y naririto para ako magpabago sa Panginoon. Ako'y naririto para ako magpakalakas sa ating Panginoon. Ako'y naririto para ako'y tumatag at pagdating na matinding labanan, ako'y magtatagumpay at magagamit ako sa mga taong nanlulupaypay. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ano po sabi niya sa aklat po ng Efeso 6:12-16? Hallelujah. Mag-ingat sa pakana ng kadiliman. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi niya? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan,
sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, at sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Praise God. Hallelujah. Doon muna po tayo sa verse 12. Sapagkat hindi tao, hindi dugo, hindi laman ang ating pong kalaban. Sino po ang ating pong kalaban? Yung pong mga pinuno, mga kapangyarihan, na tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Marami pong mga pandaraya ang gagawin sa atin po ng dyablo. Minsan sa loob po ng ating tahanan nag-aaway-away. Minsan sa ating pong kapitbahay. Minsan sa loob po ng iglesia. Hindi po lamang dito. Sa labas, marami po tayong kaaway. Pero kung alam po natin na hindi si sister ang ating kalaban, hindi ang ating asawa, hindi ang ating biyanan, hindi ang ating manugang, hindi ang ating kapatid, kundi ang ating kaaway ay mga espiritu ng kadiliman. Yan ang ating pong kaaway. Minsan nakikita natin yung ating pong kapatid na may pangit na ugali. Minsan nakikita po natin yung ating manugang. Pero ang tanong, nakikita mo ba ang sarili mo? Amen? Baka nakikita mo yung pintas na yung kapatid, pero hindi mo nakikita ang pintas mo. Amen? At ako po ay na-strike po yung puso ko. Dahil meron po ako nabasa kaninang umaga na may ipinadala pong message na ako po'y natutuwa. Dahil yung pong akin pong nabasa, hindi ko si Sister Jen ata ang nag-post. Ang sabi po rito, meron po isang babae na nagpaalam sa pastor. Ang sabi niya, Pastor, hindi na po ako sasamba. Amen? Amen. So, ibig sabihin, dito sinabi ng pastor, bakit? Bakit hindi ka sasamba? Kasi marami po ako naririnig, marami po ako nakikita. Baka yung akin pong kapatid sa likod po, marami po na kung saan nagiinuman ng kape. Baka meron po dyan mga nagkukwentuhan. Meron pong nagse-cellphone. Amen. Pero ang sabi po dito ng pastor, kumuha po siya ng illustration, yung pong baso. Yung pong baso may tubig. Ang sabi niya, sige, dalahin mo itong basong ito. Ikay magbuhat sa bukana, pumunta ka riyan, tapos balik ka uli dito, tapos pumunta ka uli dito sa akin. Pero nung pagdating nung babae, dala-dala yung baso, meron bang tumapon tubig? Ang sabi niya, wala po. Bakit walang tumapon? Kasi nakatitik po ako doon sa basong may tubig. So napakagandang illustration. Kapag ka po tayo nasa church, huwag po tayong tingin doon. Minaririnig po tayo, nagiinuman ng kape. Nakakainis naman yun, nagiinuman ng kape. Meron tayong narinig na namihak ko ng cellphone, nag-ring. Ano ba naman yun? Pati ba naman dito, dala-dala pa, dapat i-off na yung cellphone na yan. So ano pong ipinaunawa po rito? Kapag tayo po ay nasa loob po ng iglesia, makinig tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Huwag po tayo tingin doon sa kapintasan ng ating kapatid. Huwag po tayo lagi naaamoy lang natin ng kape. Ano ba yun? May nagkanaw na naman. Amen. Pumokos po tayo kung ano ang mensahe ng ating pong Panginoon ngayong araw na ito. Amen. At kapag ikay pumokos sa salita ng Panginoon, sasabihin mo, akin yon, ako kinakausap ng Panginoon. Amen. Hindi pag narinig mo na sinabi magbantay, uy naku yung kapitbahay ko, nakita ko nakikipagchismisan. Nabantayan mo yung kapitbahay mo pero sarili mo, hindi mo nabantayan. Amen. Kaya kinakailangan po dito, lagi po tayong focus sa salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng salita niya para ito'y maging kalakasan, para ito'y magbago sa ating pong buhay. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayong magbantay sa ating sarili. Amen. Hindi po yung kapitbahay ang ating babantayan, yung ating pong sarili, sapagkat tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo po yung puno. Amen. Ating puntin niya yung verse, ako po ipopokus po doon po sa, sinabi po doon sa aklat po, doon po sa ating pong pinakatema, sa Matthew 24, verse, 42. Ating pong balikan po yung pong 42. Ayan. 42 po, 42. Ayan. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Amen.
Tayo po'y tinuturuan ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo, nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y alerto sa araw ng kanyang pagbabalik. Maging handa po tayo, hindi po tayo maging handa sa mga bagay ng mundong ito. Minsan nagiging handa po tayo, babantayan ko mayroong teleserye, mga bandang 4:00, manonood na ako ng TV. Naghihintay tayo doon sa ating pong panonoorin, pero hindi po tayo naghihintay sa mensahe ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong alerto sa gawa ng mundo. Minsan inaabot ang 3 oras, 4 na oras, nanonood ng teleserye. Ang tanong, nakapagbasa ka ba ng Biblia na 1 oras? Amen? Nakapag-share ka ba ng Word of God sa iyong kapatid? Ang iyong mga anak ay nakamusta mo? Ang iyong mga anak na nasa malayong lugar ay kung saan na ipanalangin mo o nakamusta mo, anak, kamusta ka na ba dyan? Amen? Pagdating sa gawa ng mundo, alerto tayo. Minsan inaabot tayo ng hating gabi. Ano kaya yung sale? May mga sale ngayon. Amen? May sale sa Lazada, may sale sa Shopee. Pero ang tanong, nagbabantay ka ba? Nananalangin ka ba? Kasi yung pagtuturo sa ating pong Panginoon, dahil sabi po rito sa verse 43, 43, pakibasa nga po. Yan. Unawaan nyo ito, kung alam na may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Amen. Baka ikaw 2 oras na panay ang scroll mo. Magkano kaya may darating na sale ngayon? Ano kaya may magandang cellphone? Di ba? Inabot ka na ng 12:00 dahil sabi, pag dito na 12:00, lumalabas yung mga sale. Ano kaya kung isipin natin na, Lord, pagdating ng 12:00, wala nang nananalangin, tulog na. Ako na lamang ang mananalangin. Amen. Para ipanalangin ko yung aking mga mahal sa buhay. Itong oras na ito, ako'y luluhod sa Diyos. Para yung aking mga pangangailangan, para yung pangangailangan ng aking anak. Sapagkat meron akong anak na kailangan na makapasa siya sa kanyang exam. Ako'y luluhod sa Diyos upang maranasan ko yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Lagi tayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Amen. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ngayon. Maging wise tayo sa paggamit ng ating oras. Sapagkat ang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, 24 hours. Miski 10% man lamang yung maibigay mo sa ating pong Panginoon. Marahil tuwan-tuwa na ang ating Diyos. Yes, nakapanalangin siya sa akin ng 2 oras. Hindi lamang yon. Hindi lamang 2 oras. Habang siya pa'y naglalaba, nagpupuri pa siya sa Panginoon. Habang siya'y naglalakad, inaalala niya yung kabutihan ng Panginoon. Yes, Lord, salamat sa kabutihan mo. Ang pananatili sa presensya ng ating pong Panginoon, ito po ay napakahalaga. Amen. Kaya kinakailangan, lagi po tayo na kung saan ay maging alerto sa pakana ng kadiliman. Amen. Praise God. Hallelujah. Balikan po natin ang aklat ng Efeso 6. Hallelujah, Lord God. Efeso 6 po, ayan. Ang sabi po sa verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglabang pagdating ng araw na sumasalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Ano pong ipinasusuot po rito? Kasuotan ng ating pong Panginoon. Amen. Kasuotang pandigma na mula sa ating pong Panginoon. Minsan, mas busy pa tayo. Ano kaya isusuot ko sa araw ng linggo? Ihahanda ko na yung aking magandang damit. Kasi yung aking kasister, nakatabi ko nung linggo, ang ganda ng kanyang damit. Dapat malampasan ko din siya. Amen. Yung aking sister, hangang-hanga ako. Doon sa kanyang buhok, magpapakulay na rin ako. Amen. Ay, ang sabi ng Panginoon, para puro tayong makapagtagumpay sa lahat ng gawa ng kadiliman, kinakailangan ng ating isuot ay kasuotan na mula sa ating Panginoon.
Yun po yung armor of God. Amen. Para hindi po makapagtagumpay sa atin ang lahat ng pakana ng kadiliman. Amen. Sapagkat totoo nga na tayo pong lahat, bilang tayo pong lahat ay mga mananampalataya at tinawag, kinakailangan tayo po ay nakasuot ng pangdigma. Amen. Kapag sinabi pong pandigma, kinakailangan na isang sundalo, full armored siya. Amen. Sino po rito nag-ROTC? Sino po dito yung kung saan ay nakaranas ng training ng sundalo? Amen. Doon po sa pag-training po ng pagiging sundalo, bago ka po pumunta sa labanan, ang daming training na yung pagdadaanan. Amen. At bago ka sumabak doon sa training, kinakailangan suot mong lahat. Kung ang sundalo naghahanda sa oras ng labanan, how much more tayo? Na tayo ba'y tinawag na sundalo ng ating pong Panginoon. At ang sundalo ng ating pong Panginoon, kinakailangan kumpleto. Meron siyang helmet. Amen. Helmet of salvation. Sure ka sa iyong kaligtasan. Alam mo, ikaw iniligtas ng ating pong Panginoon. Alam mo, ang iniligtas ng ating pong Panginoon ay laging nakaharap sa labanan. Kaya kinakailangan suot natin ang helmet of salvation. Alam natin, hindi tayo pwedeng padaya sa dyablo. Ako'y anak ng Diyos. Amen. Hindi mo ako kayang pagtagumpay. Anak ako ng Diyos. Iniligtas ako, binayaran ako ng dugo ng aking Panginoon. Amen. At ang pangalawa, ang breastplate of righteousness. Kinakailangan, meron po tayong sakbat. Amen. Meron po tayong na kung saan nakatabing sa ating pong puso. Sapagkat kapag tayo po ay may taklob ng breastplate of righteousness, anuman yung mga pandaraya sa iyo ng dyablo, sabihin man sa iyo na kung saan ay sabihin na, yan, hindi yan marunong magbayad ng utang. Iyan, inggitera yan. Iyan, wala ng pag-asa yan. Iyan, hindi na makakaahon yan. Kapag ikaw ay mayroong breastplate of righteousness, hindi magtatagumpay sa iyo anuman ang pandaraya ng dyablo. Kaya kinakailan tayo po'y righteous sa harap ng ating pong Panginoon. Ano po yung nais na makita po sa atin po ng ating pong Panginoon? Wala na sa atin ang pagiging matampuhin. Wala na sa atin yung kung saan ay lagi po tayo na kung saan sobra po tayo na kung saan napakasensitibo. Ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayo matakpuan na tayo po ay kung saan ay malinis sa harap ng ating pong Panginoon. Ano sabi ng ating pong Panginoon sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung nasa atin po yung righteousness, ibig sabihin hindi ka mag-aalala sa ating pangangailangan sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, lahat ng iyong pangangailangan ay aking idaragdag. Amen. Kaya lagi po tayong righteous sa harap po ng ating pong Panginoon. At ano po yung pangatlo? Belt of truth. Yung katotohanan. Jesus is the truth. Jesus is the way. Amen. Siya po yung katotohanan. Meron po tayong pitsyad. Ito po yung pagiging handa sa pagdadala ng magandang balita. Amen. Kaya kung ating pong titingnan, ano po yung sinabi po rito ng ating pong Panginoon? Dahil kinakailangan tayo po ay maging isang tunay na lingkod ng ating pong Panginoon. Meron pong mga kung saan ay babala. Amen. Sapagkat may magaganap po. Ano po sabi po sa aklat po ng Matthew 24 verse 21? Hallelujah, Lord God. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tayo magdaranas ng matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Amen? May babala po ang ating Panginoong Hesus. Lagi po nating aalalahanin si Jesus ang nagsasalita sa kanyang mga alagad. Kaya dito po yung pinauuna na po niya. Kaya yung po sinasabi niya po rito na kung saan kinakailan tayo po'y laging manalangin upang hindi po tayo makaranas na sinasabi ito ng ating pong Panginoong Hesus. Glory to God. Matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula nung likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi mararanasan pa kahit kailan. Amen.
Kaya tayo po'y pinapaalalahanan po ng ating pong Panginoon. Dahil mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Lagi po siya nagpapaalala, gumagawa ng mga kaparaanan upang tayo po ay kung saan ay manatili na tayo po ay nananalangin. Manalangin ng walang patid upang hindi tayo makaranas ng sinasabi ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Amen. Ipanalangin natin ang ating kapitbahay, ipanalangin ang ating mga anak, ipanalangin nyo si Pastora Magda, ipanalangin nyo lahat ng pastor ng biyaya ng Diyos, ipanalangin nyo mga kapatiran at mararanasan nyo ang pinagpalang buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Dahil kung tayo po'y prayerful, hindi po tayo na kung sa'y makararanas ng kapighatian na daranasin ng mga maiiwanan. Glory to God. Ano po ang sabi niya po sa Matthew 24:12-14? Praise God. Hallelujah. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Amen. Nagpapaalala ang ating Panginoong Hesus. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Nagpapaalala po dito ang ating pong Panginoon. Baka ikaw po ang kinakausap ng Panginoon ngayon na ipangaral ang magandang balita. Ipangaral ang magandang balita upang hindi maranasan ng mga taong nasa paligid mo na sila'y maiwanan at sila ay manatiling tulog. Amen. Manatili silang patay. Amen. Ang mga patay po, kung tawagin ng ating pong Panginoon, sila yung walang relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan ang mga patay ay mabuhay sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Tayo po'y maging isang ebanghelista. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Matthew 28? Glory to God. Sapagat malapit na po ang wakas. Glory to God. Hallelujah. Lagi po nagpapalala po ang ating pong Panginoon na kinakailangan ang magandang balita ay mahayag. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawain ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Glory to God. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, may tungkulin po tayo. Kasi hanggat di nakakarinig ng magandang balita ang isang patay sa pananampalataya, hindi po sila mabubuhay. Amen. Sapagkat ang sasampalataya sa ating pong Panginoon, yon ang makakasama sa pagdagit ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang isa pong may espiritu ng ating pong Panginoon, sila po yung laging gising. Amen? Sila po yung papaalalahanan ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng espiritu na ating pong ibibigay sa kanila, na espiritu ng ating pong Panginoon, ito po ang magiging kaparaanan upang sila ay maging alive. Amen? Upang maranasan po nila na totoo ang ating Diyos ay buhay, na totoo ang ating Diyos ay makapangyarihan, na ang ating Diyos ay nagpapagaling, ang ating Diyos nagpapalaya, ang ating Diyos nagpapayaman, ang ating Diyos ang may kapangyarihan na magbago ng ating pong buhay. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan tayo po'y maghayag. Amen. Kinakailangan kung mahal niyo po ang ating pong mga kasama sa bahay. Kung mahal po natin ang ating pong mga kamag-anak, ang ating pong mga kakilala, hatiran po natin sila ng magandang balita. Amen. Salamat po sa mga maaalab na nagdadala ng kaluluwa.
Sapagkat totoo na kung ang ating pong buong sambahayan ay makakarinig na salita ng Panginoon, nagawa mo na ang parte mo na sila'y hayagan na salita ng ating pong Panginoon upang sa panahon na sila'y dumaranas ng matitinding pagsubok, ang kanilang maaalala, meron Diyos na nagligtas sa akin. Na kung paano ako hinango buhat sa aking karumihan. Amen. Ang pag-ibig pa rin ng ating pong Panginoon ang nagbago sa ating pong buhay. Amen. Tayo po ay napapaligiran ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Tayo po ay pinagkalooban ng banal na Espiritu para po sa panahon na tayo ay dumarana sa matitinding pagsubok, maalala po natin ang mga pangako ng ating pong Diyos. At lahat po tayo, 100% nakakaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. Napagtagumpay, eto na naman. Naranasan ng katugunan, nakaranas ng kagalingan, iba na naman problema ang mararanasan. Pero habang tayo po ay nagtatagumpay sa bawat antas ng ating pong problema, palaki ng palaki ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. Ang ating pananampalataya ang magliligtas sa atin. Kaya wag po tayo matatakot na mag-share po tayo miski anong relihiyon. Sapagkat ang lagi nating ipapaalala, kapatid, hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo. Ang ating relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya wag po tayo manghihinawa na tayo po ay magligtas ng kaluluwa. Amen. Glory to God. So in conclusion po, glory to God. Hallelujah. Praise God. Ang sabi po sa aklat po ng Matthew 24, 45 to 51. Amen. Glory to God. Dapat palaging maging handa. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-ari nito. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin, makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos isasama sa mga mapagkunwari, do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. So ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Ito po yung isang babala. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo po'y maging katulad ng isa pong matalino. Ito pong isa pong matalino na kung saan ay kinakailangan na siya po'y lagi pong maging handa. Lagi po siya nagbabantay. Sapagkat ito pong kung saan ay pinagkatiwala ng ating Panginoon na inaakala ng ating Panginoon siya po'y matalino, pero sa kanya pong isip, matagal pang babalik ang aking Panginoon. Ano ginawa nito? Ang ginawa niya, sabi sa kanyang isip, bubugbugin ko na lamang itong aking mga tauhan. Ako'y makikisama sa mga lasenggo. Ako'y makikipag-inuman. Uubusin ko yung oras sapagkat hindi pa darating ang aking Panginoon. Pero nung dumating ang Panginoon, matindi yung kung saan, yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Siya ay dadalahin sa nagliliyab na apoy. Siya po ay dadalahin sa sobrang kapighatian. Kaya ito po'y babala po sa atin ng ating pong Panginoon. Sapagkat may pangako siya, ang sinong mananatiling tapat, siya ang maliligtas. Amen. Kung sino ang mananatili na gising, kung sino ang mananatili na nagbabantay, siya ang maliligtas. Sapagkat hindi papasukin ng dyablo ang kanyang tahanan. Amen. Sapagkat ang sabi dito, kung nalalaman lamang ng puno ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, sana'y hinandaan niya ang kanyang buong sambahayan.
Kaya matindi po ang ipinapaalala po dito ng ating pong Panginoon. Huwag po nating maranasan ang puot ng Diyos. Kundi ang ating pong maranasan, yung pangako ng ating pong Panginoon na sa kanyang pagbabalik, matakbuhan tayo, nagising, nagbabantay, naghihintay upang makasama tayo sa kanyang kaharian. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay lagi po maging mapagbantay. Huwag nating hayaan na tayo po'y madala ng ating pong mga problema. Huwag nating hayaan na tayo po'y mapagtagumpayan ng mga pakana ng kadiliman. Amen po. Sige po, kayo po'y tumayo at manalangin. Yes, O Lord God. Hallelujah. Ho, rabababashikit anaradhabasyan. Ho, rabababashikit anaradhabasyan dararaki ararabababasyan. Yes, O Lord God. Hallelujah. O, napakabuti niyo po, Panginoon. Sapagkat ang nais mo po, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Matakpuan mo kaming gising, Panginoon. Matakpuan niyo po kami, Panginoon, Lord God, na nanatili sa iyo pong presensya. Sapagkat totoo, walang nakakaalam sa iyo pong pagbabalik, Panginoon. Ni ang anak ng tao, ni ang anghel, tanging ang Ama lamang nakakaalam ng araw ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa wake-up call, Panginoon. Maraming pong salamat, dakilang Ama, sapagkat inihahanda mo kami, Panginoon, sa araw ng iyong pong pagbabalik. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, na kung sino man ang dumaranas ng mga problema, Panginoon, kung sino man po, O Diyos, ang dumadaan sa iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng labanan sa kalapong buhay espiritual, Lord, ang aking pong dalangin, sila po'y patuloy na maging matatag, dakilang Ama. Sapagkat ang mga problema ay gamit mo, Panginoon. Lord, tulad na sinabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng 1 Peter 5, Panginoon, verse 10, dakilang Ama. Na matapos na mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok na ito, dakilang Diyos. Lord God, matatakpuan mo kami malakas. Matatakpuan mo kami, Panginoon, Lord God, na kung saan ay pinagpala. Kaya Lord, salamat po sa mga pangako mo. Lord, tulad din na sinabi mo sa aklat po ng James 1:12, na mapapalat kami, na matapos na kami po'y makapagtagumpay sa iba't ibang uri ng tiisin, Panginoon, tatanggap kami ng putong ng buhay. Gantimpala na ipinangako mo sa lahat ng umiibig sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil kami mahal mo. Nais mo po, O Diyos, Panginoon, na kami po'y matakpuan mo, Panginoon, na malakas at matatag. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salita mo magsilbing kaaliwan. Ang bawat salita mo po, Panginoon, magsilbi namin pag-asa. Kaya Lord, salamat po sa lahat ng tinawag nyo. Sa lahat ng naririto, dakilang Ama. Sapagkat alam po namin na meron ka ng inilaan na mga solusyon sa bawat problema na kalapong pinagdadaanan. Kaya marami pong salamat sa iyo, O Diyos. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, lahat ng salita mo, Panginoon. Lord God, nagawa ko na po ang aking part. Naipahayag ko na po, Panginoon, ang iyong mga salita. Magawa po naman nila ang kanilang pong part na maisabuhay po ang mga salitang ito, Panginoon. Sapagkat habang ako po'y nag-aaral nito, ako po ang number 1 tinuturuan mo upang, O Diyos, lahat ng naririto matuto rin sa iyo pong salita. Kaya maraming pong salamat. Pagpalaan niyo po ang bawat